Ito ang pinakamainit na balita. Actual video kung saan lapastang pumasok ang China sa teritoryo ng Pilipinas at nilusob ang BRP Sierra Madre kung saan nakastasyon ang ilang mga sundalo ng bansa. Mas tumitindi na talaga ang tensyon sa West Philippine Sea kung saan lapastangang pinasok ng China ang teritoryo ng Pilipinas at di umano'y inagaw at tinapon pa ang supply para sa mga sundalong nakastation doon. Makikita sa video na dahil sa gulat sa biglaang panghimasok ng China ay napalabas ng baril ang ating sundalo para dipinsahan kung sakaling bombahin at paputukan sila ng mga Chinese Coast Guard. Nangyari yan sa kasagsagan ng resupply mission dahil inagaw umano ng China at itinapon sa dagat ang mga pagkain na para sana sa mga Pilipinong sundalo. Sa kabila nito ay binaliktad pa ng China ang pangyayari at nagpabiktim sa kanilang versyon na tinutukan umano sila ng baril ng mga Pinoy na sundalo. Unang-una pa lang mga kababayan, ang panghihimasok ng China sa ating teritoryo ay isang iligal kung pagbabasihan natin ang 2016 Arbitral Tribunal. Kaya kung sakaling totoo man ang akusasyon at pinapakalat ngayon ng China na nanutok ng baril ang sundalo sa BRP Sierra Madre, ay ito'y pagpoprotekta lamang ng mga sundalo sa bansang pinoprotektahan nila na ang Pilipinas. May babala pa ang China na malapit na umano silang mapuno at matagal na umano silang nagtitimpi sa panghihimasok at pang-aagaw di umano ng ibang bansa sa kanilang mga sakop na teritoryo. Tila nagbabanta ng digmaan ang Chinese Defense Minister sa kanyang pahayag na agad namang sinagot ni President Bongbong Marcos ang banta ng China at kumpiyansang susuportaan ng mga kaalyadong bansa ang Pilipinas kung sakaling magkagera. Sinigurado naman ng Amerika na susuportahan ng Pilipinas sakaling mangyari ito. Harapang sinabi ni US Defense Secretary Austin sa Chinese officials na ang paghaharas ng China sa Pilipinas ay delikado, pero siniguradong hindi nag-iisa ang Pilipinas sa labang ito. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple, and we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open. Agad namang nagbigay ng utos si President Bongbong Marcos sa Armed Forces of the Philippines at ayon kay Chief of Staff General Romeo Bronner na may ibinigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. In general, ang bilin po ng ating Pangulo ay huwag nating hayaan na mag-escalate yung situation. Kaya nga po tayo mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. And we are practicing activities that promote international law. In other words, ay hindi po tayo lumalabag sa mga batas international. We were discussing this with the President and he said, no, do not use our water cannons against the Chinese. No? So in other words, what he's trying to give to us or order us is that we should always maintain the high moral ground, no? Dahil tayo, sumusunod tayo sa batas. So, yun po yung gusto ng ating Pangulo. At yan rin po yung kanyang in-emphasize, no, dun sa kanyang speech sa Singapore during the Shangri-La Dialogue. So, napakarami pong mga bansa, and that is very heartwarming for us to know that a lot of countries around the world support us in our endeavor to maintain a free and open Indo-Pacific and also to promote an international rules-based order. Ngayon ay nagtipon-tipon ang Coast Guard Forces mula sa iba't ibang bansa na kaalyansa ng Pilipinas. Ang mga ito
ay matataas na mga opisyal at kawani ng Coast Guard Forces mula sa 11 bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Anong masasabi mo dito, kabayan? I-share mo na ang reaksyon mo sa comment section below. Kung sakali mang magkagera nga, ay handa ka bang humawak ng sandata para ipagtanggol ang iyong sarili, pamilya at bansa? Pag-usapan natin ang sagot mo sa comment section.